Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat no? Muli na namang dumating ang araw ng Sabado na kung saan inaabangan ng ating mga kapwa-kabataan. Ito ang Kalambag. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. Mapyon mapon, kanyulangon sa lahat ng mga kapatid nating Manobo. And of course, maayong adlaw kaninyong tanan, maadyong adlaw kaninyong tanan. Alam ko isang mapagpalang Sabado na ito. And of course, this is one of my awaited Saturday kasi nga ito ang muli kong pagbabalik sa Kalambag, no? Halos ilang buwan na rin, humigit kumulang 3 buwan rin na hindi ako nagpakita dito sa Kalambag. And of course, alam niyo naman kung ano yung pinaghandaan ko sa 3 buwan na yon. Kundi yung exam namin, no, yung licensure examination for teachers na ikinandak noong o tinake namin noong September 21, 2025. So sa lahat ng mga nag-take ng let dyan, no, chill-chill muna at yung iba, ayun, nakapagharap na ng trabaho. And of course, ilan din sa amin ay stay muna sa bahay for a while kasi nga medyo nagpapahinga pa, yung mga bumigay natin mga katawan dyan. And of course, sa mga kabataan din natin na nag-aaral sa kasalukuyan, no? Alam ko napaka-busy, lalo na itong mga kasama ko na to, no? Si Lian, Vian, Jaycon, of course, si Anika. I think this is the first time na makasama ko si Anika here in Calambag and it's nice to see you here. And of course, lahat kayo ay busy sa mga weekdays niyo and this weekend, nasanay pagpahinga nyo pa, pero talagang pinili nyo dumalo sa Kalambag dahil ang Kalambag ay hindi lamang po sa kabataan, kundi para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Speaking of mga busy, ayan, pero kumustahin muna natin sila, no? Isa-isahin natin sila kung kamusta nga ba yung naging Sabado nila ngayong yung mga nakaraang Sabado pa rin nila na hindi ko sila nakasama, ano. So, ayan, nahin ko si Lian. Kamusta ka, Lian? Hi, Kuya Aki. Miss na miss ka namin, syempre. A short recap ng mga Sabado. Nung netong past week, syempre medyo slight pagod. Kasi ang daming events, ang daming gawain sa school. And nagulat ako, parang bigla kaming kakapasok ng October, ba't ganito kadaming gawain? Like, di naman sa nagulat ako, madami talagang gagawin. Parang nagulat lang ako sa volume ng dami nila. Expected ko naman dami, pero nagulat ako like, what? Pero yun, so Hmm. far, so good. Okay pa naman, wala sakit. Yun Oo. lang. Thank you, Kuya Kim. Ayan, kumbaga expect na unexpected talaga no, pagdating sa school. Pero alam kong kayang-kaya niyan. Of course, si Zian kaya, no? Magkatunog tong pangalan nilang dalawa eh. Pero sige, go Zian. So, same lang din po kay Lian kasi the past month po, nung September, sobrang dami po talagang gawain. Tapos, sumabay pa po yung gown making namin, kaya late na kami nakakauwi. So, this week, I'm pretty happy naman kasi sa wakas, weekends na rin and nakakapagpahinga. And tapos na rin po kami sa gown. So, ayun po. Para saan yung gown, Zian? Para Medyo po sa curious ako. ano namin, sa eco modelo po namin, since meron po kaming contestant dun sa room. Ganun nga ba? Kasi sa Manong National High School, parang nagkaroon din sila ng ganyan kahapon. Of course, nakita ko sa ano nila, sa Facebook page nila. So, congratulations, no? And of course, we have, sige, si Anika. First time ko si Anika nakasama. So, kamusta ka naman, Hanka? Hello po, Kuya Akim. Super duper honored na mamaya ako naman ang magli-lead para sa atin at ito ang first time nating magkasama. I've heard a lot of good things po about you. Very honored na kasama ko sa unang episode na pagbalik mo po rito. Kaya sana ma-enjoy natin. Pareho tayo actually na for a while na wala. Tapos ngayon lang din ako nagiging consistent ulit. Kaya ayan, enjoy natin ang pagbalik nating dalawa. Mm, Of course, enjoy lang. How about naman si Jacob, ano? So, kamusta ka naman, Jacob, no? Very, very excited, Kuya Akim, especially because we are sharing today's episode with you, one of our celebrants of Teachers Day. So, before anything, happy Teachers Day, Kuya Akim. We so look forward to the rest of your teaching journey, and we hope that God blesses it. And we're always going to be there to support you for that, Kuya Akim. And Ay, sige, continue, Jacob. and as for me naman, Kuya Kim, very much, yes, very excited. I've been looking forward to this, to Kalambag. This feels like my final rest space. Di naman final. This feels like my rest after such a hard week
We just came out of long test last week, but because I apparently I couldn't get enough, I continued joining competitions and extracurricular work. That's why this week too I've been very swamped. So I'm very happy to be able to take a break here, spend some time with you guys here in Calambag. That's it for me, Kuya Kim. Ayan, thank you so much, Jacob. No, thank you kasi nga parang nagiging pampawalang stress mo yung kalamag every Saturday. And of course, speaking of the Teacher's Day, no, ngayong buwan na ito, o nagsimula ng September 5 hanggang October 5, no, September to October, pinagdiriwang natin ang World Teachers Month. And of course, yung tema natin sa nasabing World Teachers Month ay Buhay Guro, buong pusong naglilingkod para sa kabataang Pilipino. Siyang akmang-akma dun sa ating pag-uusapan sa oras na ito. And bago natin yan pag-usapan, no, bumalik tayo kay Jacob para alamin kung ano man yung napag-usapan nila nung nakaraan kasi nga wala ako nung nakaraan. So, para magkaroon naman tayo ng konting recap, ayan. Jacob, take it away. And take it I shall, because last episode we had such a fun time discussing Rivers Day, which is held on the fourth Sunday of September. We discussed the importance of rivers to our community, such as how rivers can bring us together as people, how rivers can be a big impact on the world economy, and our personal experiences with rivers around us. And another thing that we talked about is why we should take care of our rivers, as mentioned previously, how big of an impact it has on our world, and especially, most especially, because the last month was actually the season of creation, taking care of God's creations and being good stewards. And we also discussed a bit of the historical context behind why rivers have formed communities. That's it for me, Kuya Akim. So how about I'll hand it over to Annika and Zany to start the new episode. Okay, so good afternoon po sa lahat. Welcome sa ating very special episode na ang tema, ulitin ko, ay Buhay Guro, Buong Pusong Naglilingkod para sa Kabataang Pilipino. Dito po ay hindi to isang ordinary na Saturday kasi meron tayong special guest na bumalik at I'm pretty sure may enjoy nyo at magugustuhan nyo ang maririnig galing sa kanya. So, itong araw na to at ang buwan na to, of course, ay time para ma-recognize at ma-honor yung mga tao na dinedicate ang kanilang mga buhay para i-shape yung mga buhay natin at para maging mentors natin. So, kami ni Zian bilang makasama nyo ngayon na mag-tackle ng mga interesting topics regarding World Teachers Day and World Teachers Month ay may express natin or makapag-reflect tayo sa kung ano ba talaga para sa atin ang mga guro. At makarinig din tayo ng mga inspiring na insights from mga fellow speakers ko dito. At syempre gusto natin ma-feel na isa itong warm conversation para mag-give back lang natin yung mga gumagabay sa atin at yung parating nandyan tuwing kailangan natin ng kausap at mga nagtuturo sa atin ng kung ano pang may apply at makukuha natin ng mga turong yun throughout the rest of our lives. So, if magpo-focus tayo today sa heart ng program theme natin. So, just by hearing it, you can already sense kung gaano ka meaningful at powerful yung mga words ng tema natin. So, siguro na-remind tayo na ang pagtuturo ay hindi lang siya tungkol sa mga lessons, mga textbook, ganyan, mga nabibili natin na reading materials, ganyan. Pero, isa tong service at sacrifice na ginagawa wholeheartedly ng mga guro natin. So, para sa akin, syempre napapaisip ako kung paano naging nation builders yung mga teachers natin. At kasi hindi lang nila tayo pinaprepare academically, sinashape din nila yung mga values natin at dreams natin. So, alam niyo ba yung kasabihan na you are what you eat? Hindi lang siya dahil sa pagkain. Isa to sa mga forms of media na kinoconsume natin at yung mga taong nasa paligid natin, mga hilig natin panoorin ng mga movies, pakinggan na mga kanta. Ganyan. So, let me open the floor with this question. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng ating tema na Buhay Guro, Buong Pusong Naglilingkod para sa Kabataang Pilipino? So, simulan po natin kay Kuya Akim. Ayan, as expected. So, thank you so much, Anika. No? Sa tema pa lang, no, na buhay guro, buong puso naglilingkod sa mga kabataang Pilipino.
Kung ikaw ay businessman, syempre meron kang mga kliyente, meron kang mga customer which is yung bumibili sa'yo. Sa mga teacher naman sa amin, yung mga kliyente namin, yung mga pinaglilingkuran namin is yung mga kabataan. Kumbaga, responsibilidad namin kung kung paano sila turo. Hindi lamang yung pagtuturo sa kanila, kundi yung pagtuturo na yun sa kanya ng magandang asal, just like what you said kanina, Anika, na nagre-reflect kasi yon sa ating community na kapag yung teacher naging magandang ehemplo siya sa kanyang mga estudyante o sa kanyang mga kliyente, sabihin na natin yung mga kabataan, is makikita natin na yung mga kabataan ay talagang magkakaroon din ng big impact yun sa kanila na magagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi sa amin mga teachers, kumbaga, college pa lang kami, ininsista sa amin na dapat lahat ng mga topics o lahat ng lessons na tinatakil namin, dapat konektado sa buhay nila. Yun yung parang naging 21st century learners namin. Which is kayo yon na dapat maturuan kayo ng hindi lamang maturuan ka ng 1 plus 1 equals 2. Saan mo gagamitin yung 1 plus 1 equals 2? Sa paanong paraan mo siya magagamit? Halimbawa, syempre sa pagkakalkula ng pera, gano'n, 1 to 2, hindi naman mabubuo ang 100 kung kulang ang piso, di ba? So, So, dun pa lang, no, kahit mathematics man yan, science man yan, AP man yan, o Filipino man yan, lahat ng yan ay dapat na-integrate natin yung kinakailangan ng lipunan o yung mga bagay na magagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang yung 3 hours, which is the reading, writing, and arithmetic, kasi pang-elementary lang to eh. At saka yung right conduct na rin, meron na 4 hours na yun eh. Yung R talaga, yung pang-apat na, yung right conduct, yun yung pinaka-importante. Kasi nga, nagagamit natin siya sa araw-araw. Especially sa ating mga parents, kasama natin sila, of course. Kailangan natin mag-show ng respect sa kanila, sa community, kaysa hindi natin kakilala. As long as nire-respeto natin sila, ibabalik din sa atin yung respeto na. Kaya sabihin nila, huwag kang mag-demand ng respect if hindi mo naman hindi mo naman binibigay yun sa kanila. At kami mga teacher, yun yung gusto naming i-share sa inyo na napakaganda na pagkakaroon ng magandang asal. Hindi lamang sa loob, maging sa labas ng eskwelahan. At saka isa pa rin, tawag nito, parang yung naisip ko ngayon is, matatakel natin mamaya. Oo. Pause muna tayo dito. So, back to you, Anika. Okay, thank you sa very malaman na sagot, Kuya Kim. Naramdaman namin yung experience mo ng pag-aaral para maging isang teacher. Tama ka lang sinabi doon, tumatak talaga sa akin yung para saan ba yung 1 plus 1. Kasi nung elementary ako, sobrang hirap intindihin kung para saan ba tong inaaral ko. Pero ngayon na high school na, kapag tinapat ka talaga sa mga magaling magturo na teachers at alam kung paano to i-incorporate sa buhay ng mga bata, ay mas lalo nilang ma-enjoy ang learning kasi isa yun sa mga goal nila. Hindi lang yun yung pinaka-passion nila. Meron talaga silang goal na matulungan ang mga bata. So, next naman, tanungin ko naman si Zian. Ikaw naman, Zian, anong thoughts mo naman doon? Yung thoughts ko sa tema or sa sinabi ni Kuya Akim? Sa tema. Okay, sa tema. So, um, based din dun sa na-inspire talaga ako dun sa sinabi ni Kuya Akim. Kasi nung bata ako, I mean, nung junior high school ako, iniisip ko rin, saan ko ba gagamitin tong trigonometry na to? At ba't hirap na hirap ako? Hindi ko naman to gagamitin pag nag-opera ako ng pasyente ko. So, um, parang na-realize ko rin na pag yung teacher is dedicated talaga siya na ipahatid yung tinuturo nila is mamamotivate din yung isang estudyante na maging ayun nga na matuto talaga and kung saan ba nila to i-apply, mako-connect nila sa real world situations. And yung tema natin ngayon, para sa akin, sumasalamin siya sa sakripisyo, dedikasyon, at pagmamahal ng mga guro sa kanilang tungkulin. Since hindi lamang sila nagtuturo ng kaalaman, kundi sila rin yung humuhubog dun sa mga pagkatao natin, pangarap at kinabukasan ng kabataan. So, hindi lang siya para sa trabaho, kundi para sa mission din siya na magsilbing gabay at liwanag sa bawat batang Pilipino. So, marami ring na-earn na respect basta sa teachers, which is why naitaguyod natin yung tinatawag nating araw ng mga guro or Teachers Day. So,
Gusto ko lang tanungin, bakit mahalaga nga bang gunitain at ipagdiwang ang araw ng mga guro? Hindi lang sa Pilipinas, kundi para sa buong mundo. For this question, I'd like to ask si Jacob muna. Mm. Oh, okay. So the question basically means like, why should we celebrate Teachers Day all around the world, right? Wait lang, the brain is sabogging. Di ba? Okay, so for me, because definitely when it comes to Teachers Day, it's not just the teachers here in the Philippines who are shaping Filipino minds. There's also teachers all around the world shaping all minds all around the world too. And there's nothing, I wouldn't say nothing special, but I just want to remind everyone that all teachers are special. Like everyone matters. Everybody's shaping the youth of of the Philippines, of the world, of the world. And it's not just here in the Philippines, but in the world nga. We just want to hear something that was super interesting that really stuck with me for a long time. That most of our time spent in childhood is spent with our teachers. We spend like around 8 or 7 hours in school on 5 days a week. So that's almost a majority of our lives during our school days spent with our teachers. And it's really them who are shaping us and influencing us. It's true that we do spend and we are influenced by our family, but I really want to drive home the point of how important it is to celebrate the hard work teachers do for us, given how long they stay with us. Because their work doesn't end there. Their work doesn't end. That doesn't mean that they're just going to teach, then go home, then enjoy the rest of their time. No, they also have to grade papers. They also have to do other work if they're public school teachers. They also have to work on lesson plans for upcoming lessons. And there's just so much they do. And that's just something that we have to celebrate globally all around the world. That's it. Back to you, Zany. Okay, so ayun nga. So naitaguyod tong Teachers Day or Teachers Month ng October kasi marami talaga yung nilalagay na effort ng teachers. Hindi lang dahil sa October or hindi lang during class hours, kundi sa buong araw nila and sa araw-araw na pangkabuhayan nila. Hindi lang tulad nga ng sabi ni Jacob, hindi lang siya stop dun sa class hours, kundi pati din sa pag-uwi nila, mag-grade pa sila ng mga papers and aaralin pa nila yung susunod na ilelesson nila sa klase. So ayun, marami talagang hardships yung dinadanas ng teachers, which is why mahalaga nga i-celebrate natin yung Teachers Day. How about naman yung thoughts mo dito, Lian? Hi. So, yung, saan thoughts sa sinabi ni Jacob o yung team overall na sinabi niyo? Ang dami nun. Siguro start muna ako sa team kasi yun yung team ng mismong episode natin. So for me, ino-honor nito yung noble heart ng lahat ng teacher na nagbibigay ng time, energy, effort, and compassion nila para lang i-nurture yung youth. Kasi hindi, katulad ng mga sinabi niyo kanina na kapag 'di ba may mga maayos na teacher, magaling na teacher magturo, na-encourage yung batang matuto other than like ituturo lang na yung ganun, ituturo lang na walang compassion, parang pilit, mas nakakatamad. Personally, as a student, ako rin pag ganun yung teacher, nakakatamad. Tapos, imagine mo pa, like, magpapagawa siya, tapos di mo gets. Parang ang hirap din sa estudyante nun. Pero, to honor, kaya, hindi ko naman sa compare mga teacher, pero may mga teacher na iniintindi din kasi, kailangan natin intindihin since we don't know what's going on with them. Pero, since they work hard din naman, kaya hindi naman sila magiging teacher kung hindi sila nagpagod, naghirap, or nag-show ng compassion sa gawain nila. Teaching is more than a profession, sabi nga nila. It's an act of love and lifelong service. Bakit lifelong service? Kasi kapag may naturo sa'yo, syempre, maaalala mo yun sa teacher na nagturo sa'yo. Like, hanggang pagtanda mo yan, dala-dala mo yan. Katulad na sinabi ni Anika kanina, wholeheartedly serve means to teach is not just reflects on passion of teachers who continue to inspire students despite challenges kasi naniniwala sila na sa education, they can help build a better and brighter nation. Yun lang. Thank you, Zane. Okay, so ayun nga.
parang recap ko lang yung sabi ni Lian. Totoong nakakatamad as a student pag yung teacher is hindi rin masyadong motivated na magturo. Kasi we have this teacher, tapos I get na hindi siya talaga, nagko-compromise kami sa kanya kasi yung tinuturo niya sa amin is not his field of expertise. Kasi kulang nga sa amin ng teacher, so he had to sit in dun sa history class namin. So, since hindi naman talaga niya expertise yung pagtuturo ng history, we try to compromise with him na, okay, sige, since try naman ng teacher namin yung best niya na turuan kami, itatry din namin yung best namin na intindihin siya. So, next naman po, I want to ask si Ate Anika. So, ayun. Okay, thank you so much, Zian. Para sa akin, syempre important na i-celebrate ang Teachers Day kasi sila yung naging pinaka-foundation ng education natin. At sila din yung mga nag inspire sa mga bata para i-pursue yung mga profession na gusto nila sa paglaki. So yung pag-honor nila actually, para sa amin po sa mga Team Lagro, Kuya Akim, ay actually nag-celebrate kami yesterday. So, marami pong mga umikot. Kahit na sobrang shortened yung period namin, maga po kami umuwi. Pero nakapaglaan po ng time yung mga estudyante para ikutin yung mga teachers para mabigyan ng mga gifts, ng mga letters, ganyan. Naghanda sila, may mga potluck pa, ang dami. Kasi parang hindi lang nakaka-uplift ng mood yun para sa teacher na may naibibigay tayo. Parang nakaka-touch din kasi kapag galing sa heart din namin na kahit konti lang ay 1% lang ng ginagawa nila para sa amin ay may balik namin through celebrating Teachers Day. Kaya sana ma-continue namin to kahit through the month of October or for the rest of the school year, ganyan yung treatment na ganito. And of course, yung gratitude para sa mga sacrifices din nila kasi syempre teaching is such a huge passion sa lahat ng mga fields of work. Feeling ko sa pagiging teacher talaga may kita mo ang pagiging passionate ng isang tao kasi aminin natin, hindi malaki ang pera sa pagti-teach, di ba? So, alam natin na galing talaga sa puso ng mga, lalo mga Filipino teachers talaga, sobrang titibay nila. Dami nilang napagdaanan para lang maging teacher, tapos dami nilang naging experiences sa mga iba't ibang nahawakan nilang estudyante, mga schools, ganyan. Pero globally naman, yung celebration na to, nagpapaalala sa atin na ang education ay universal at yung teachers, meron silang may something sila in common na meron silang vital role of shaping yung mga individuals tulad ko na maging present sa isang society at makibahagi para sa brighter future ng hindi lang para sa sarili ko pero para sa iba rin. Dahil ngayon, meron po kaming specialized senior high school program at na-pursue ko na po talaga yung gusto ko na nursing. Na-equip na rin po ako with the right teachers, with the right mindset para ma-work ko talaga yung sarili ko towards that goal. So, yung dalawang teacher ko po na yun na nagtuturo sa akin ngayon na currently nag-aaral din. So, naranasan din nila maging estudyante at magturo at the same time. Nakita ko kung gaano sila hardworking na sa umaga, papasok sila para magturo. Tapos, sa uwian namin ay papasok pa sila sa pinapursue nilang doctorate or master's degree. Kaya grabe talaga, alam mong mahal na mahal nilang magturo. Kasi kaya naman na nila kaya na nila kahit hindi sila magturo. Sobrang yayaman ng mga teacher ko. Pero dahil gusto nila unahin yung service at yung pagmamahal para sa mga estudyante ay ayun na nga. Sobrang sobrang mapagmahal nila at ngayong Teachers Day ay gusto lang namin i-repay sila kahit konti. Okay, so ayun nga na-mention na ni Ate Anika na sobrang tatag talaga ng mga teachers when it comes to teaching kasi nga marami ring kaya naman na pero inuuna talaga nila yung serbisyo nila for sa kabataan and sa nation na rin natin, and not just sa nation natin pero sa buong mundo na rin. So, syempre hindi naman magpapahuli is si Kuya Akim. Kuya Akim, ano yung thoughts mo sa Teachers Day? Sige, thank you so much, ano. So, kaya nga sinabi, di ba, na noblest profession ang teacher.
Just like what Anika said that di naman malaking sweldo ng teacher. Ba't pa kayo magti-teacher? No? It's because of course we love this profession, of course. Pangalawa, um, talagang serbisyong publiko yung pagiging isang guro na hindi kami naghihintay ng kapalit na kung Teacher's Day bibigyan kami ng cake, ganon. It's enough na yung i-greet ng Happy Teacher's Day. Even kayo o sa lahat ng mga manonood, kumbaga, try niyong i-greet yung mga teachers niyo pa grade 1 kung naalala niyo pa, from grade, mga elementary teachers niyo or high school teachers niyo, ganon. Try to approach them and batiin sila. Yan mo, talagang napakasaya niya nila. Kasi nga, di ba, sa kasalukuyan ngayon, yes, ngayon, makikita natin na talagang grabe yung celebration ng Teachers Day. Pero minsan nakakalimutan natin na why not i-greet din natin yung ibang teachers natin before. Elementary, oo. Kung i-greet mo sila, no, talagang tataba yung puso niya, nararamdaman niya na may naalala pa sila ng mga students nila, especially yung medyo elder na mga teachers. Yan, magiging masaya yan sila kasi nga naalala pa sila ng estudyante nila. Pangalawa, gaya sabi nyo rin kayo na, no, na maliban sa school, yung iba, dinadala pa yung work sa bahay, no, kaya medyo ako natawa kaya kasi pag nakarelate ako during my internship, na yung trabaho sa school, yung iba dinadala sa bahay, which is, sana, tawag nito, i-render mo sana yun sa family mo. Kasi, based kasi sa, dapat may 6 hours na pagtuturo yung teacher, tapos 2 hours din yung parang sa admin work, yung pag-check ng test paper, yung pag-check ng papel. Ayan, nandito na pala si Daisy, no? Hintayin lang natin siya mamaya, no? Kasi parang naghahanda pa rin siya konti. Okay, let's go back to the topic. And of course, yung iba pa nilang gawain, gagawin na doon sa 2 hours na yon. But sometimes kasi sa sobrang dami na rin, so minsan nadadala na sa school, and of course minsan nagiging nanay pa sila ng mga estudyante when it comes kapag may mga problems itong mga bata. So ayan, si Daisy halatang galing ROTC kasi naka-white shirt. Naalala ko yung sarili ko sa niya before yung nag-ROTC ako. Oo. And of course, no, parang yun, mahalaga na yung World Teachers Day na i-celebrate. Pag-alala na rin sa lahat ng mga nagawa sa atin ng mga guro natin. And of course, no, kasi nga makikita natin na walang Engineer Day, walang Nursing Day. I don't know kung meron ba. No, kung meron narinig ba kayo nan. May Doctor's Day, ganon. Ewan ko kung meron, pero talagang sa kalendaryo, talagang yung Teacher's Day ang talagang meron at meron. So makikita natin talaga napaka-unique ng pagiging isang teacher. Ayan, so back to you, Anika and Zian. Ayan, thank you so much, Kuya Aking. Nakaka-touch naman marinig yung story mo. Halatang napagdaanan niya talaga dun sa internship niya lahat ng experiences ng isang teacher. At syempre, kung titignan naman natin ang current world para sa ating mga Gen Z or mga Gen Alphas, ayan. Makikita natin kung gaano ka fast pacing at kung gaano kabilis mag-change ang ating technology. Kasi yung paraan pa lang ng pag-aaral natin, sobrang na-alter na siya. Kasi kapag maririnig ko yung kwento ng mga tito at tita ko, talaga nang pupunta pa sila sa library para lang makuha nila yung information na kailangan kasi wala daw silang Google, walang internet, walang mga computers, ganyan. Pero sa atin, parang sobrang dali na lang, isang search na lang siya. Ayan, parang masasolve na lahat ng problems ko, di ba? Kaya, sa lahat ng uncertainties na to, kasi hindi pa rin naman natin sure kung paano mag-evolve ang technology. Pwedeng for the better, pero pwedeng meron din siyang downsides. May isa naman na nag-remain constant. Ito ang paggabay ng ating mga teachers. Kasi may possibility na madi-disable ang internet or may mga unavailable na sources na physical copies ng mga books, ganyan. Pero ang paggabay ng isang guro, lagi nandyan yan. So, lagi silang mga anchor na hino-hold on to or sila yung mga nagpapakalma or nagpapasteady kapag medyo uncertain ang lahat na nasa paligid natin. Kumbaga, lahat ng trabaho nagawa na nila kasi may teacher na rin akong ginawa kong therapist dati, pinagsasabihan ko lang siya ng mga problema. Kaya,
Ayan, gusto ko tuloy na itanong sa inyo kung ano ba ang pinakamahalagang papel ng isang guro sa buhay ng isang kabataan, lalo na sa panahon ngayon na puno ng pagbabago at hamon. So unahin natin si Ate Daisy kasi kababalik lang ni Ate Daisy. Kamusta ka, Ate Daisy? Hello guys, good afternoon. Sorry, I'm late kasi kakatapos na ng ROTC namin. So ayun na nga, back to the question. So ano nga ba yung pinakamahalagang papel ng isang guro sa buhay ng isang kabataan, lalo na sa panahon ngayon na puno ng pagbabago at hamon. Sa panahon ngayon na puno ng pagbabago, teknolohiya at hamon, napakahalaga ng papel ng mga guro bilang gabay at inspirasyon para sa ating kabataan o sa ating estudyante bilang isang estudyante. Sila yung nagsisilbing ilaw kapag mayroon tayong hindi alam or tayo ay naliligaw sa ating mga lessons at sila yung minsan nagiging inspirasyon nating mga estudyante at bilang isang kabataan. Sila rin yung ating minsan nagiging sandigan kapag tayo ay nahihirapan or kapag tayo napapagod or minsan kapag tayo ay nawawalan sa tapos, sila rin yung nagsisilbing pangalawang magulang natin sa eskwelahan. Tapos, hindi lang sila, para sa akin, hindi lang sila yung nagtuturo ng mga lessons, kundi sila din yung tinuturuan nila tayo ng mga aral sa buhay, kung paano maging matatag sa pagbilang isang estudyante, kung paano makikipagsalamuha sa ating kapwa-estudyante, at kung paano tayo magtiwala at maniwala sa ating sarili. Dahil sa panahon ngayon, sa modernong panahon ngayon, yung mga guro pa rin yung nagbibigay direksyon at pag-asa sa atin bilang isang estudyante. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Ate Daisy. Sobrang ganda ng input niya kahit kadarating niya lang. Parang, parang gusto ko ganun din ako kabilis mag-isip sa sagot ng tanong. Okay, sunod naman nating tanongin si Jacob. Jacob, anong naiisip mo dito? For me, like the number one thing, the most important thing that teachers do is definitely like to form us. Like what Ate Daisy said, they're like second parents to us, especially for the younger kids or for the kids who are having troubles with their family. Like humans are naturally curious and we will cling to any information given to us. And most of that information will and should come from well-trained teachers. And like what I said earlier, we spend most of our lives while we're young with our teachers, and they really have such a big influence on us. And having a good teacher can shape you into being good or into being bad, really, because that's just how big of an impact it is. I've had Personally, I've had experiences where, let's say, a teacher is having difficulties teaching my class, where I would also have difficulties in that subject. But the next year, when we'd get a more adept teacher at that subject, would definitely it would pull me up to what I feel like my best potential is. So, and especially in the times now where we were facing just a lot of challenges, like just a few years ago during the pandemic, a lot of teachers who had no need, no business to be interacting with all of these newer technologies had to learn on the spot just to be able to continue teaching the youth. So, I mean, that just really goes to show how much dedications teachers have for us. So, just before anything else, just now, because I'm given the chance, gusto ko lang i-shout out yung mga teacher ko dati who have had such a big impact on my life. Shout out there to Sir George, who taught me how to be good at math and who taught me like what it really means to be a good person. Sir Manga, who was always there for me. Mom Grace, who really felt like a second mother to me, and definitely Mom Rochelle, who was like my therapist. And right now, to one of my current teachers, Sir Bilog, who really inspired me to try my best in my studies. So yeah, just thank you to all of them and thank you to all the teachers around the world. That's it for me. Thank you so much, Jacob. Yung mga shoutout niyang teacher, very recognizable at mga sikat po yan dito sa Lagro. Kaya alam na alam mo na galing sa puso ang kanilang pagtuturo. So, na-acknowledge ko naman sila. Next naman, si Lian. Anong pinakamahalagang papel ng isang guro para sa iyo? For me, sa fast-changing world natin ngayon, syempre, andito yung mga emotional stress and emotional anxiety, mga ganon. They serve as
mentors, hindi lang as teacher ko sila nakikita. Kasi di ba sinabi nga nila, teacher stands as a second parent. Syempre, hindi lang teacher. Syempre, you feel it naman, di ba? Sa mga ano natin, na hindi lang parang teacher talaga na magtuturo lang. They're there to guide you, to stand as second parent and be a guiding light. Andyan din sila yung to help us navigate sa mga academic lessons natin. Tapos sa mga life complexities na sobrang madalas na karamihan na students na nakikita ko is nahihirapan. Oo, ako rin, aminin, nahihirapan sa academic. Minsan ako yung type na estudyante na ugali ko minsan nangungulit pa sa teacher like after class. Like pag may di ako naguluhan ako, tatanong ko sa teacher ko personally like minsan nahabulin ko pa yan bago may klase or kapag may free time, pag nakikita ko sila, tapos naalala ko may di ako naintindihan yan. They are there naman to teach me. So, alam mo talagang from the heart nila tinuturo. Like, from the heart nila inaano. Kasi hindi naman talaga nila need naturuan ako kasi nagkaklase nga sila sa section namin. So, parang napapawaw ako kasi kaya important sa akin ang teacher. At some point, may mga magsasabi na kaya mo naman yan aralin ng mag-isa, self-study, mga ganyan. Pero there's still something na effect yung may magtuturo sa'yo na may mas alam. Pero may mapagtanungan ka kasi iba yung experience na may nagtuturo talaga sa'yo. Like, yung in action, ako kasi yung tao na hindi ako, medyo hirap ako mag-aral by paper lang. So, kailangan may explain yan sa akin. Like, ulit-ulitin. Like, para may papagtanungan. Like, ikot-ikutin ko yan. Minsan naguguluhan pa ako, pero they are there to guide me na, like, straighten yung mga nakakagulong topic sa akin. So, yeah. Ayun lang. Thank you. Thank you so much, Lian. Totoo yan. Kahit na ilang beses ko pang i-gaslight yung sarili ko na kaya ko tong aralin mag-isa. Sometimes much better talaga kapag ka-present yung teacher para i-tutor ka or turuan ka. Kasi kahit naman sa mga parents natin, pag mangingi tayo ng advice, sila na nakaranas na ng buong. Kasi kung isipin mo kung ilang taon na yung parents mo, syempre napagdaanan na rin nila yung teenage na stage mo. Para sa akin na so, yung mga simple decision making ko sa buhay, nakatulong sila kasi yung mga parents ko bilang mentors din sila ay nakapagbibigay sila ng advice based on experience at kasi feeling ko lahat ng naibibigay ng isang guro ay hindi mo siya mag-google, hindi natin siya makita sa internet, hindi dahil super advanced na ng technology ngayon ay kala natin lahat yan isang click lang. Pero iba pa rin talaga pag may touch ng isang guro. Para naman sa'yo, Kuya Akim, ano ang pinakamahalagang papel ng isang guro bilang future teacher? Nakamute ka po, Kuya Akim. Ay, nakamute pala, of course. So, sorry. So, ayun, of course, yung second parent talaga, Kasi sabi nyo na sa inyo, no, paano nyo yan yung second parent, na naging, nyo siya, tag nito, karamay minsan. And of course, yun talaga yung, kasi nga sa amin kasi, no, na-experience ko to ha during my internship din na, of course, nagtuturo ka, tapos, naintindihan, yes, sir, tas yung mata nakaganon. Yes, sir. So, doon maintindihan mo na parang may iba tong batang to. Parang, of course, pakiramdaman mo. Oo. Yung kaya kasi pinakikiramdaman ko kasi lahat eh. So, kaya okay, may ganito, baka may problema sa bahay, ganon. And of course, ako kasi yung teacher na na pinapipil ko sa kanila in my own way na pwede nila akong lapitan, they can talk me about kung ano may mga problema nila. And of course, yun din yung ginagawa nila nakakapag-share din sila sa akin. And of course, ako naman ito, willing din akong makinig sa kanila. No? So, at saka willing, yung mga teachers din natin willing din talaga silang i-extend yung service nila. Just like si Ma'am Bonsol, kasama natin today. Oo, instead na nagpapahingayan siya, no, nandito siya, no, so ayan. No, di ba, Ma'am Bonsol? No? Thank you so much, Ma'am Bonsol, for being here. Kanina, bago tayo nagsimula, nagkaroon siya ng reminder sa atin, of course, no? So, parang napaka-motherly talaga ni Ma'am Bonsol. So, thank you so much, Ma'am Bonsol. So, that's all. Di ko na pwedeng palalimin pa kasi Ma'am Bonsol is an exact example of being, second parent natin. Thank you. Back to you guys.
Yes, tama ka dyan, Kuya Kim. Sobrang sipag ni Ma'am Bonsol at actually, siya ay nasa school at nag-judge po ata siya or nag-host para sa District's press conference ng District 5 sa NCR. So kahit na, grabe, sobrang busy ni Ma'am, andito pa rin siya sa Kalambag. Ma'am, lagi ka online ha. Halatang hindi ka nag-ano dyan, nag-judge dyan. Naka-online ka sa amin dito. Pero sobrang hardworking talaga ni ma'am. Nagagawa niya pa rin mag-mentor sa amin kahit ang dami niyang iniisip. Ako bilang contestant din ni ma'am na bukas pa lang lalaban, nalaga niya pa rin kami, nagchat pa rin siya na matulog ng maaga, na mag-iingat. Alam niyang lumabas ako kanina umaga, kaya umuwi rin daw ng maaga. Ayan. Sobrang bait ni Ma'am Bonsol, tulad po ng sinabi ni Kuya Kim, siya po ay isang perfect example ng isang hardworking at loving na teacher. At huli naman, Zian, ikaw, anong pinakamahalagang papel ng isang guro para sa iyo? So, sa akin is, ang pinakamahalagang papel ng isang guro sa buhay ko is, like, na-shape talaga nila yung discipline. Like, tinuturuan ka nila ng ng proper time management, kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo. Kasi, share ko lang, I had this teacher kasi, advisor namin siya dati. Since napalitan yung advisor namin ngayon, since he had to transfer schools. So, marami ako naririnig na comments from other sections na, ay, ang sungit naman yan ni sir, ganito, ganyan. Tapos, parang sinasabi nila na, ay, nabagalitan kami ng ganyan, bakit ang sungit-sungit, ganun. So, nung aalis na siya, nagsabi ako na, para sa akin kasi, kahit anong sabihin ng ibang students, is para sa akin, mabait siya, siya yung pinakamabait na teacher. Tapos, ang sinabi niya sa amin is that, aminado siyang masungit siya. Aminado siyang masungit siya, pero hindi naman daw kasi siya masungit without a reason. It's to discipline yung students niya na parang pag nagsusungit siya sa deadlines, it means na you have to properly manage yung time mo. Siyempre, he's not that heartless na hindi siya magbibigay ng considerations pag masyado talagang heavy yung workload. Pero it's like, try mo pa rin i-manage yung time mo and yung sarili mo to para makapagpasa ka on time. So, ayun, I think isa yun sa pinakamahalagang roles sa akin and isa na rin sa karanasan na tumatak sa akin. Pero aside from that, I think na isa sa pinakamahalagang role din ng teacher is na makapaggabay and maging pag-asa ng isang estudyante. Katulad nga ng sinabi ni Nalian and Kuya Akim kanina, na pag may hindi naiintindihan yung isang estudyante is parang lalapitan or kaya tuturuan uli sila until sa mag-gets nila. Like, nagbibigay sila ng pag-asa na parang pag hindi mo siya na-gets, kaya mo pang intindihin yun with the help of their teaching and their knowledge. Hindi yung parang, hala, hindi ko to mag-gets, parang babagsak na yata ako sa quiz na to, ganun. So, ayun, I think na parang isa yun sa pinakamahalagang role ng teacher na makapagbigay sila ng pag-asa dun sa student na yun, even when they're at their lowest. So, since share ko naman na yung yung karanasan na tumatak sa akin, dahil dun sa teacher naming sa advisor namin dati, gusto ko naman kayo tanungin, ano ba yung naging karanasan nyo bilang estudyante na nag-iwan ng malalim na inspirasyon or aral na nadala-dala mo hanggang ngayon? So, for this question, I want to ask si Kuya Aki muna. Yes, Ed. Ganun na, thank you so much, no. Kasi sa akin naman, when I was in, high school pa lang, no, talagang na-appreciate ko yung mga ng teacher because I was, that time, SSLG president in my school and di naman gano'ng kalakihan yung school namin. So, ayun, I work with them, some of the projects, and of course, lagi sila rin nag-encourage sa akin na mag-teacher kasi kahit di nila sabihin sa akin, but nakita ko kung ano yung trabaho na meron sila. Yung iba na discourage kasi nga ganito, ganyan. Pero ako parang yun yung nag-motivate sa akin. And of course, when I was in college, naalala ko yung tinuro sa amin yung something theory ni Hilda Taba na always, always look for the, ano ba to, yung talagang kailangan ng mga bata. Sabi nila, of course, maraming mga bata hindi nakakabasag, hindi nakakapagsulat, no? Kasi nga wala na daw subject na reading and writing. Why not sa subject mo? Pabasahin mo sila, i-integrate mo yung reading.
No, ganyan yung ginawa ko way back when I was in intern, no? Kahit na walang pagbasa na subject ko sa araling palipunan, pinapabasa ko sila kasi nga maganda yung may integration kasi kumbaga first pasok ko pala parang medyo na-identify ko na kung sino hindi marunong bumasa, sino yung mga mahinang bumasa. So ako naman, syempre kailangan ng reinforcement kumbaga ay dapat ganito yung gawin ko. So automatic, kailangan nila matutong magbasa. Yun yung kailangan nila. So why not ibigay natin o turuan natin, ganun. And of course, sa pagbabasa kasi may naman, ewan ko kung na-try nyo pumasok sa ano ha, kasi sa amin kasi napaka-diverse eh. Sa isang classroom, halo yung mahihina at saka yung talagang may 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 kakaya ng mga utak, gano'n na lang yung term natin, no? Parang napaka-diverse niya. So, kailangan talaga ng yung strategy pa lang na gagamitin mo kasi nga iba-ibang klaseng estudyante na sa loob ng classroom kasi inclusive na. Hindi na pwedeng i-segregate yung mga ganitong estudyante, mga ganitong estudyante. So, inclusive na. So, ako naman, kailangan namin mag-isip ng strategy na para sa lahat na walang maiiwan. So, dun pa lang, lagi sasabi sa akin ng teacher, yung high school ako, kapag mag-teacher ako, dapat walang maiiwan. Walang dapat maiiwan yung isa sa mga estudyante ko. So, yun yung goal ko. Kaya strategy pa lang dapat para sa lahat na. So, mahirap man, pero ayun, go, go, go lang. Eh, nag-enjoy naman ako. So, yun yung isa sa mga tumatak ko na, yung tinuro sa akin na, ni Hilda Taba na, kahit diverse yung estudyante, basta ma-achieve dapat yung pangangailangan nila. Then, ayun, challenging man siya, pero nakakaya ko rin. So, how about sa inyo, guys? Oo, ano yung, mga tumatak sa inyo na, so, tama ba tumatak sa inyo na, na ituro ng guro, oo. Na inyong mga teacher, sige nga. Ikaw na Sige. bahala diyan. Okay, sige. Tawagin naman natin si Jacob kasi gusto ko marinig pa yung iba niya experiences with this teacher. Si Ma'am Bonsol po. Si Ma'am Bonsol yung number one, pinakamalaking influence sa buhay ko. Hindi po ako makakaabot sa kung saan man ako napunta ngayon. Hindi po ako mabubuhay kung wala si Ma'am Bonsol. Ma'am Bonsol, really, really, I didn't mention her earlier because I wanted to do a big surprise. But yeah, so Ma'am Bonsol, basically she taught me, I can't, for a lack of a better word, like she reminded me that I had free will, if that makes sense. Like she reminded me to use my mind and to not just always conform to the system. And I feel like that's really what helped me break out of the mold and really start like doing my own thing, opposed to just doing whatever instead of just doing sticking to the regular path that I didn't really feel like was best for me. So ever since that short, Ma'am Bonsol also helped me unlock my potential, especially in broadcasting. So yun nga, good luck to all of Ma'am Bonsol's students tomorrow. Big competition time again. So Ma'am Bonsol also trained me that there. And one of those and that aspect, those things that I learned throughout my training with Ma'am Bonsol, I used it nga to move forward in life too. But also I applied those lessons that she gave me in other aspects of my life, especially yun nga, the free will part na we're able to do what we want as long as nobody's getting hurt. And I feel like with me, that's like such a big deal that when I finally realized it, thanks to Ma'am Bonsol. So yeah, Ma'am Bonsol, absolute goat. Thank you. Okay, sige. So, tanungin naman natin si Ate Anika. Ikaw naman, Ate Anika. Ayan, parang nabanggit ko na rin siya kanina. Feel ko same teacher yung may impact sa akin ngayon. Si Sir Reynard Purisima, ang aking advisor na registered midwife at licensed teacher na ngayon nag-aaral ng BS Pharmacy. So ayan, kita mo, dami-dami niyang lisensya. Manadagdagan pa yan. Kasi hobby daw niyang mag-aral. Siyempre na-inspire ako. Tuwing nare-reprimand ako, hindi ko siya tinatake personally kasi alam ko na lagi niya namang sinasabi tuwing napapagalitan kami na para sa inyo lang din yan, kailangan yung alamin kung gaano ka strict ang medical field. Mga medical practitioner kayo, kailangan ganito, ganyan. Ayan, sinasanay niya lang naman kami. Alam kong at a very young age tong maging super pressured sa lahat. Pero alam mo naman, kailangan natin mapagdaanan lahat yon para maging hasa ng mga estudyante. So,
Para tapusin to, tanungin na lang natin ang mga hindi pa natatanong na kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na magbigay ng mensahe para sa lahat ng guro ngayong Teacher's Day, ay ano ang sasabihin mo? Ate Daisy, ano pong sasabihin mo? So, hello ulit. So, gusto ko mga i-greet yung tita ko, tito, tatlo kong tita, tsaka dalawa kong tito ng Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. At sa ibang teachers pa po. And thank you po sa walang sawang pagtuturo ng lessons, mga aral sa buhay, at sa walang sawang pagsasakripisyo po sa mga estudyante po. And um, sana po ay patuloy pa rin yung maglilingkod ng buong puso at alam namin po na hindi po madali ang inyong ginagawa pero lumalaban pa rin po kayo. And kaya kayo po ang dahilan kung bakit pangarap ng bawat estudyante at kung bakit po sila naniniwala na kaya po nilang magtagumpay sa buhay. At sana po ay wag po kayong mapagod na magturo dahil bawat aral na tinuturo po ninyo ay nagiging inspirasyon naming mga kabataan. Kayo po ang aming ituturing na bayani, tahimik man pero totoo po yan at walang kapantay. At Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. Yes, thank you so much, Ate Daisy. Sobrang naman, heartfelt ng inyong message kasi may malapit pala sa kanya ng mga teachers din. Kaya damang-daman niya ang message niya. Ikaw naman, Lian, anong masasabi mo para sa mga teachers natin? Siyempre, sa lahat ng teacher, lahat ng dumaan din sa akin, kasi makulit ako nung bata ako. Thank you for your heart of for being the heart of education. Thank you for your patience, wisdom, and care na binibigay niyo sa aming mga estudyante every single day. Oo, makulit kami, aminin natin. Yes, we appreciate it kahit yes, ina-appreciate namin yun kasi minsan sumusobra rin kami na hindi namin alam and you still manage na kumalma na hindi kami anuhin na okay lang yan, mga ganyan. And hindi man kami hindi man kami yung mga type ng estudyante na sa tingin nyo madalas na lagi matalino, pero tinuturuan nyo pa rin kami na which is I really really appreciate as someone na slow learner. Kayo mga teacher hindi nakasuot ng kapa, pero for me and for each every one of students, kayo ay natuturing namin true heroes na nag nagpapaano sa amin, tawag doon. Kalimutan ka. Basta you guide us to a better future. Yun lang. Thank you and happy Teachers Month sa lahat ng teachers natin! Yes, thank you so much, Lian. Sobrang sweet naman ito. Halatang isa kasi siya sa mga nanggugulo sa mga teacher. Kitang-kita natin yan. At para naman i-end to, alam kong natanong na si Kuya Akim, pero isang message naman dyan bago tayo mag-proceed kay Jacob na magsisynthesis sa episode na to. Kuya Akim, we would love to hear from you. Of course, sa lahat ng mga teacher ngayon na nanonood, sa lahat ng teachers sa buong mundo, Happy World Teachers Day sa lahat ng, of course, yung mga teachers natin na nag-take ng exam ng September 21. Alam ko hindi maganda yung naging pinagdaanan natin, hindi madali yung naging karanasan natin towards the success, towards the license, ilang luha ang pumatak sa mga mata natin, pero hindi ko muna kayo i-spoil kasi next week pa natin yung pag-uusapan, And of course, no, shout out din sa aking, of course, may ate, Ma'am Hanilin Balagbog na siya naging role model ko as a teacher. And of course, sa lahat ng mga teacher na nanonood ngayon, ulitin ko, Happy World Teachers Day. Sa lahat sa mga estudyante, maraming salamat, no, dahil sa pag-appreciate nyo sa mga efforts ng ating mga teacher. Kung sakaling minsan man ay napagsasabihan kayo, ganon ay para rin ito sa inyong ikabubuti dahil sa amin hindi namin gusto na mapariwara kayo. Ayaw namin na may estudyante kami na bukas makalawa na pabalita sa TV na nalihis ng landas. Siyempre magugulat kami no kung may ganon and ayaw namin yung mangyari sa aming mga estudyante. Of course, no, kung sakali na pagsasabihan kayo, always remember para rin sa inyo yan and just like your parents, no, na lagi namin pinapriority ay ang kabutihan at ang magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo balang araw. So, Happy World Teachers Day. Saludo ako sa lahat ng efforts ng ating mga teachers, no? At higit sa lahat, yung kailang pagod na sa walang sawang pagtuturo sa atin. Ayan, maraming salamat.
Thank you so much, Kuya Kim. Ayan, gusto nating marinig. Siya ang pinakahuling nag-close. At abangan nyo po ang next week nating episode. Mas interesting yon, mas marami tayong kasama. Para naman i-close to, ipapasa ko na kay Jacob para i-summarize ang episode na to. Thank you, Annika. So I just wanted to thank all of my teachers out there before the synthesis. So thank you all my teachers. So we in this episode we discussed the importance of teachers and how big they are on influencing our lives. We spend 8 hours every day for 5 days a week with them, and they really shape us up and form us to be who we are today. We also talked about the individual lessons we learned from our teachers and the ways that we applied them to our lives and the ways we use them to forward ourselves into the future. And we also discussed and celebrated the difficulties that teachers faced and how they continue to drive forward because of their passion for the youth and how much they wanted to serve us. And of course, throughout this entire episode, hopefully that everybody was able to show their appreciation for the amount of work that teachers do for us. And with that, I just wanted to remind everyone that we're going to have a Teachers Day Part 2 and to be very excited for that coming up next week. And I'm going to hand it over now to Kuya Kim for the announcements. Ayan, maraming salamat. Hindi mawawala tong announcement, no? Of course, nabanggit na kanina, no? Yung mga aabangan natin at bago ang lahat, no? Panoorin nyo po mamayang gabi po. 7 to 8 p.m. po yan ang senior CPO. Yung sinasabi nating lifelong learning. Kahit tayo man, kahit anumang edad natin, no? Especially the teacher, no? Parang, if you're a teacher, you're also a lifelong learner kasi nga, no? Nagmamasteral pa tayo, nagdo-doctorate pa tayo just to enhance our skills, no? Sa kanila din o sa atin ding lahat, no? Kasi nga yung learnings kasi hindi lang siya natutunan inside the school but outside the school as well. So lifelong learning din siya, tuloy-tuloy. And of course, no, ma'am, every Wednesday din po yan, no? Para mabuksan ang ating mata sa mas inklusibong lipunan. Nariyan po ang inklusyon or inclusion now na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po yan. And of course, no, ang Kalambag po ay laging napapanood every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. din po at abangan nyo po ang next episode, ang part 2 ng episode na to kung saan ay babahagi natin ang karanasan ng isang guro bago bago niya makamtan ang kanyang profesyong inaasam at ano yung mga pagsubok na pinagdaanan niya bago makarating sa isang napakalaking pagsubok na kasalukuyan ay hinihintay niyang dumating which is sa December 5 pa. Yung ano na yung blessing na yun. But for now, no, abangan natin next week kung sino man yung lalabas na magsasalita o sabihin natin na di ko i-spoil lahat ha. Yung magbabahagi ng kanyang karanasan sa karanasan, no, towards the profession na inaasam niya hanggang sa dulo. So, muli po, ako po ang inyong lingkod na nagbabalik, ang inyong Kuya Akim. Nariyan po si Anika, Daisy, Jacob, Lian, at Zian. Ayan, kaway-kaway kayo. Kaway-kaway kayo sa ating mga fans of fans, mga kasama nating Kalambag, at ito ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat!